Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng mga Japanese sparring partners. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nagsalita na nga po ang mga Japanese sparring partners ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero, patungkol sa kanilang naging experience sa pakikipag-sparring nila sa ating kababayan. At ayon nga po sa kanila ay nagulat daw sila dahil masyado daw mabilis at matulis ang mga suntok ni Casimero, kung saan napakapulido daw ng lahat ng mga galaw nito sa ibabaw ng lona. Habang ang manager naman ng Treasure Boxing Promotion na si Ichitaro Ishii ay sinabi naman na bagamat may body armor protector daw siya nung nagpasuntok siya kay Casimero, ay naramdaman niya pa din daw talaga yung lakas ng kamao ng Angas ng Pinas. Nagpe-penetrate daw kasi talaga yung lakas ng suntok ni Casimero, kaya naman pakiramdam niya umano ay parang walang bisa yung suot niyang body armor protector. Dagdag pa ng manager na ito na para sa kanya ay pang middleweight division umano ang lakas ni Casimero. Habang ang dalawang sparring partners niya naman ay sinabing hindi daw talaga pangkaraniwan ang naranasan nilang lakas ni Casimero, sa kabila ng makapal na gloves ang gamit nito sa naging sparring session nila. Ang punching power daw kasi ni Casimero na na-experience nila kahapon ay pwede daw ihalin tulad sa lakas ng mga boksingero na lumalaban sa heavyweight division. Nang maramdaman daw nila ito ay nakaramdam daw sila ng takot kay Casimero habang kasama nila ito sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay maliban sa lakas ng kamao ni Casimero, ay may kakaibang diskarte din daw ito pagdating sa timing, kung kailan siya dapat magbabato at magpapatama ng suntok, na siyang isa sa mga abilidad ng Angas ng Pinas na nagpapabilib ng husto sa kanila. Madami pa po silang sinabi patungkol kay Casimero at lahat po ito positibo. Magandang balita po ito para sa ating mga Pinoy boxing fans, lalo pa 3 linggo na lang ang inaantay natin at sasabak na ulit si Casimero sa ibabaw ng lona kontra sa Japanese fighter, former IBF Super Bantamweight World Champion Yukinori Oguni na gaganapin sa bansang Japan sa October 12. Target ng mga promoter ni Casimero na maibigay dito ang kanyang ultimate goal, na makalaban ang tinaguriang halimaw ng Japan na si 4 Division World Champion Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na natalo ang former WBA Welterweight World Champion Yordenis Ugas sa kamay ng former Unified World Champion Errol Spence Jr. mahigit 1 taon na ang nakakalipas, kung saan matinding pangbubugbog talaga ang sinapit ni Ugas kay Spence noong magtuos sila para sa isang 3-belt unification fight. Subalit dahil nga po tinalo lang din si Spence nang walang kahirap-hirap ng undisputed world champion Terence Crawford, kaya naman mas lalong lumalabas ngayon na walang pag-asang manalo si Ugas kay Crawford kung magtuos silang dalawa. Pero hindi nga po naniniwala si Ugas dito. Ayon po kasi sa kanya ay hindi niya daw alam kung ano ang nangyari kay Spence sa laban nito kay Crawford. Pero sigurado daw siya na hindi yun yung Spence na tumalo sa kanya noong taong 2022. Baka daw dahil pigang-piga na si Spence sa 147-pound welterweight division kaya ganun ang kanyang naging performance. Naniniwala si Ugas na kaya pa din talunin ni Spence si Crawford kung sa 154-pound junior middleweight division na magtutuos ang dalawa sa rematch. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga